Ang atin pong pagbubulay-bulay ay mula sa Colossians 3:23. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang ginagawa sa pulpito. Ginagawa ito sa opisina, paaralan, tahanan, negosyo, social media, komunidad, at saan man. At saan mang nilagay ka ng Diyos, kung saan naroon, kapag ang iyong puso ay para sa Kanya, bawat mabuting gawa ay magiging pagsamba. Akala mo ba, pastor lang ang maglilingkod sa Diyos? Paano kung sabihin kong maaari kang maging lingkod ng Diyos saan ka man naroroon? Nasa episodes 76 na po tayo at meron pong title na Paano maglingkod sa Diyos sa maraming paraan. How to serve God in many ways. Alam niyo po, marami pong paraan at marami pong many ways. Marami pong paraan para maglingkod sa Diyos. Hindi lamang sa loob ng simbahan, pwedeng maglingkod ang isang Kristiyano, kundi kahit saan. Ang ating main text po ay Colossians 3, verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Ulitin ko po, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Praise the Lord. So ayan po yung ating main text, Colossians 3:23 and 24. Mga paksang maari mong talakayin or maari mong gawin. Maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng trabaho. Kung ikaw ay isang doktor, kung ikaw ay isang guro, magsasaka, driver, engineer, OFW, o maaaring ikaw ay negosyante, ay maaaring maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng tapat na paggawa. Yan po, ang sabi sa Ecclesiastes 9:10. At maglingkod sa pamamagitan ng iyong mga kaloob. Spiritual gifts and talents. Ano ba yung mga talents mo? Pag-awit, pagtuturo, paglilingkod, pagbibigay, pangunguna, pagpapayo, media ministry, technology. Ayon po sa 1 Peter 4:10, marami po tayong mga kakayahan. Especially itong pagbibigay. Alam niyo po ba yung pagbibigay ng kahit na kaunting halaga para sa simbahan ay malaki po ang nagagawa nito. Alam niyo po sa aking pagbisita sa mga ibang churches na ang kanilang mga simbahan ay walang bubong. Wala man lang, eksakto lang ba na nakalagay yung 4 na poste o 6. Yan, hanggang sa dulo. At makikita mo na yung bubong. At yung bubong ay hindi pa nga iyero eh. Either kugon or ito ay yari sa kugon or lona. Alam niyo yung lona, yung tolda. Ayan po. So napaka-importante itong papel ng pagbibigay. Yan. Pagbibigay ng pera, pagbibigay ng pagkain. Sumusuporta po tayo sa feeding. Okay, in the meantime, hello and welcome to Pastor Evalo, ang aming senior pastor at district superintendent. Magandang umaga po, Pastor. Maglingkod sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. So, napakarami po, no? We can serve our God in many ways. Maglingkod sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Sa papanong paraan. No? Pagbisita sa mga may sakit, pag-alalay sa mga matatanda, pagpapakain sa mga nagugutom or simply feeding. No? At pagdamay sa mga nalulungkot. Ayan.
itong pagdamay sa mga nulungkot, huwag naman yung, alimbawa, ikaw ay lalaki, doon ka sa mga lalaki at baka mamaya mauwi kayong dalawa sa sabi ng banal na kasulatan ay love one another, hindi po love another one, no? Pagdamay sa nalulungkot. Ayan po ay mula sa Matthew 25 to 35 to 40. Maglingkod sa pamamagitan ng panalangin. Yan po. So, napakaganda pong ministry, yung prayer ministry. Kasi gumagawa po yan ng listahan at nakalagay po sa listahan ay prayer para sa ating bayan, para sa ating mga leaders. Meron ding prayer para sa mga magsasaka. Hindi po nawawala sa listahan na po yan. Yan po yung mga mga magsasaka at mga tumutulong kasi po ipinapanalangin po dyan yung pinanggagalingan, yung gumagawa, nagpo-produce ng mga pagkain, no? Yung mga nagtitinda, lalong-lalo na dyan sa palengke. So maglingkod sa pamamagitan ng panalangin, maraming hindi nakikita ang kapangyarihan ng taong nananalangin. Maglingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ebanghelyo. Ito po yung preaching. Yung iba ay makikita nyo po dyan sa lansangan na namamahagi ng salita ng Diyos. Yung iba ay kahit sa loob ng sasakyan, no? Kahit sa lugar. So pwede kang maglingkod sa pamamagitan ng ebanghelyo. Hindi kailangang pastor lamang ang pwedeng mag-share ng salita ng Diyos o magbahagi ng salita ng Diyos. Ang sabi sa Matthew 28:19 to 20, di ba? Go ye therefore and preach the gospel into all nations. So yan po yung isang paglilingkod. Maglingkod sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. No? Marami po tayong na ipapakita o na ipapamalas sa mga tao sa pamamagitan ng mabubuti nating halimbawa. At ito, yung isang pinakamahalaga pa, ang iyong karakter ang unang sermon na nababasa ng tao. Ayon sa Matthew 5:16, no? Yung karakter natin, tayo po yung nagsisilbing bukas na Biblia sa harapan ng mga tao. Ano pa? Ito, maglingkod sa pamamagitan ng pagbibigay. Ano yung mga pwede nating ibigay? Ang numero 1 pong handa nating ibigay ay oras. Kapag mahaba ang oras mo, diba? Lalong-lalo na sa mga walang trabaho, pwede nilang ilaan ang kanilang mga oras. Pero hindi lang din naman yung mga walang trabaho, kundi after ng work mo. Yeah. Pwede ka magbigay ng 30 minutes o 1 oras o 2 oras. At pwede tayong maglingkod sa pamamagitan ng pagbibigay ng serving with our talent, kakayahan, pananalapi, pagmamahal. Maglingkod sa pamamagitan ng social media. Yan. Ito po yung aking ginagawa. Gumawa ng content na nagbibigay ng pag-asa. Magbahagi ng mga Bible verses, mag-encourage sa mga tao. So gumamit ng teknolohiya upang maipalaganap ang ebanghelyo. Pwede po tayong maglingkod sa loob ng ating tahanan. Actually, ito po yung unang ministry natin. Ministry sa ating pamilya, ministry sa ating mga kapatid, sa ating mga kamag-anak. Pero may nagsabi sa akin, alam mo pastor, mas mahirap mag-share sa loob ng kapamilya kasi parang hindi na sila naniniwala. Manalangin ka lang po at gawin mo lang yung narapat. Actually, yung sinabi niyang ganon ay totoo yun. Kung sino pa nga minsan yung malalapit sa iyo, sila pa yung pilosopo eh. Ang sabi ni Ma'am Maripaz, maging isang tagapamagitan, magbigay payo sa mga taong hindi nagkakaunawaan para sa kapayapaan at kaayusan ng magkabilang panig. Amen. Napakaganda po yung sinabi niyo, Ma'am, na maging tagapamagitan.
lalong-lalo na sa mga nagbabangayan. Okay, maglingkod habang nabubuhay, hindi kailangang maging mayaman o sikat upang maging kapakipakinabang sa Diyos. Kung meron po kayong mga ibang masabing dyan na inyong naiisip, pwede nyo pong ikomento po dyan sa ating ibaba. Paano maglingkod sa Diyos sa maraming paraan? Okay? So, maligaya at masaya tayong naglilingkod because we love the Lord. Naglilingkod po tayo kahit hindi ka po pastor, hindi ka misyonero, o church leader. Ito po ay para sa bawat mananampalataya na may pusong handang sumunod sa Panginoon. Maglingkod sa Diyos hanggang sa huling hininga ayon sa Galatians 6:9. Huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay aani tayo kung hindi tayo manghihina. May mga panahon na mapapagod tayo. May mga taong hindi magpapasalamat. May mga pagkakataong tila walang nakakakita sa ating sakripisyo. Ngunit tandaan natin, ang Diyos ay nakakakita. Maaring hindi ka pinupuri ng mga tao, no? Pero wag po nating hintayin na purihin po tayo ng tao. Sa loob ng simbahan po, kahit taga-ayos ka lang, naalala ko tuloy noong kasama ko si Pastor Briones sa Evangelistic Crusade Ministry. Alam niyo po yung trabaho ko, nagbubuhat ng mga upuan at nagpupunas ng mga upuan dadalhin sa basketballan. Yan po yung aking kabatanan. Tapos lumalabas kami, nag-i-invite ng mga tao. Kahit na nasa maliit na parang hindi nakikita ang iyong ginagawa, purihin ang Diyos dahil nakikita ka kung ano yung ginagawa mo sa loob ng simbahan at sa labas ng simbahan. Purihin ka, Pastor, sa pagpapakain ng banal na salita ng Diyos. Maraming salamat, Sister Jing, pero hindi ako yung purihin na. To God be the glory. I'm only the vessel or parang alulod na daluyan ng pagpapala. Hindi niya nakakalimutan ang bawat luha, bawat panalangin, bawat sakripisyo, at bawat kabutihang ginagawa mo alang-alang sa ating Panginoong Yesus. Meron akong isang kwento. May isang matandang lalaki na halos 40 taon nang nagbubukas ng maliit na kapilya. Tuwing madaling araw ay binubuksan niya yung kapilya at nililinis na yung buong paligid, mula sa toilet, wilawalis, nag-i-scrub, tapos sa loob ng simbahan, sa altar, sa mga upuan, lahat. Tuwing madaling araw. Ang matandang lalaking ito na caretaker ay wala siyang mikropono, wala siyang camera, wala siyang social media. Araw-araw siya ang nagwawalis, nag-aayos ng mga upuan at nananalangin bago dumating ang mga tao. Isang kabataan ang minsang nagtanong sa kanya, "Lolo, hindi ba kayo napapagod? Wala namang nakakakita sa ginagawa nyo." Ngumiti ang matanda at sinabi, "May isa na laging nakakakita at sapat na yon para ipagpatuloy ko ang aking paglilingkod." Mga kapatid, yan ang tunay na puso ng isang lingkod ng Diyos. Nakikita po ng ating Diyos ang ating mga sakripisyo, ang ating mga luha. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Roger, yan si Pastor Limwell, Pastor Maning, Pastor Roman, at mga iba pang mga pastors. At sabi ko nga, hindi lamang naman mga pastors, kundi yung mga tumutulong sa buhay ni Ma'am Carol, si Ma'am Maripas. Alam niyo po, dito po sa ating ministry,
yun pong makapag-share lang tayo at makapaghikayat. Kahit dito po online, ito po yung modernong paraan. Siguro you can bring at least 2. Mag-multiply naman ang inyong ministry. Pwede nyo pong i-share yung link natin. At least 2 na 2 kaibigan. Okay? Na makapakinig ng salita ng Diyos ay ministry na po yan. Sapagkat meron pong isa na laging nakakita at yun po ang ating Panginoong Diyos. Ang pinakamahalagang uri ng paglilingkod, maaring marami kang nagagawa, maaring marami kang ministry, ngunit kung wala ang pag-ibig kay Kristo, mawawalan ng saysay ang lahat ng ito. Ikaw na nagmamahal sa Diyos, i-share mo. Okay? Ito po yung ating platform. Platform ng ating paglilingkod sa Diyos ay ang media dahil nasa modernong panahon tayo. So you can share. Ayun, sabi ni Jing, pagpalain ka po, Pastor. Maraming salamat po, Sister Ching. Mahal po natin ang Diyos kaya natin nagagawa ito. At higit sa lahat po ay meron pong iniatang ang Diyos na paglilingkod sa bawat isa sa atin. Alam niyo po yung ministry na ito, marami na po Kaya kung gusto niyo pong sumama sa group o sa team natin, ay bahagi niyo lamang po yung salita ng Diyos. Yung link natin. Kung iniibig niyo ako, ang sabi dito sa John 14:15, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hindi tayo maglilingkod hindi lang tayo naglilingkod upang maligtas. Ligtas na po tayo. Dahil tayo po ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Naglilingkod tayo dahil tayo ay iniligtas na ng Panginoong Hesukristo. Hindi tayo gumagawa ng mabuti upang mahalin tayo ng Diyos. Ginagawa natin ito dahil minahal na niya tayo sa pamamagitan ni Jesus noong siya ay namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Ang krus ang pinakamataas na halimbawa ng paglilingkod ng pag-ibig. Mga minamahal, bago po tayo magtapos, nais kong iwan sa inyong puso ang 5 mahalagang aral. Ang bawat Kristiyano ay tinawag upang maglingkod. Hindi lamang ang pastor, hindi lamang ang may posisyon, lahat po tayo. Ang inyong trabaho ay maaring maging ministry, magtrabaho ng may katapatan, maglingkod na para kay Jesus ang inyong ginagawa. Gamitin ang inyong talento para sa Diyos. Anuman ang pinagkakalob niya sa inyo, ay ialay ito sa Kanya. Simulan ang paglilingkod sa loob ng iyong tahanan, mahalin ang inyong pamilya. Kung meron kayong sigalot, meron kayong tawag dito. Minsan po kasi sa loob ng family, minsan napakahirap lalo kapag mayroong hindi pagkakaunawaan. Yeah, totoo po yun. Kapag may sigalot, malimit, may pinag-aawayan. Ano po yung mga pinag-aawayan? Patungkol sa pera. Kung kayo ay maraming ari-arian, marami din kayong tawag dito, pinag-aawayan din pati yung mga lupa. Anyways, ganun po, unahin po natin ang family sa loob ng bahay. Mahalin ang pamilya, maging mabuting halimbawa. At ang pinakamahalagang paglilingkod ay ang mamuhay araw-araw para kay Kristo. Kapag ang buhay mo ay nagpapakita ng pag-ibig, kababaang loob, katapatan, at kabanalan, isa na yon na makapangyarihan na pagpapatotoo o testimony sa ating mga kaibigan, kapwa, tao o mga kapamilya. Narito po ang hamon ng buhay para sa atin sa aral na ito. Ngayong araw, tanungin mo ang iyong sarili.
kung tatawagin ako ng Diyos ngayon, masasabi ko bang ginamit ko ang buhay na ipinagkatiwala niya sa akin? Pinagaan ko lang po itong term na kung tatawagin ako ng Diyos. O kung sabihin natin kung mamamatay ako ngayon at haharap sa Diyos, masasabi ko bang ginamit ko ang buhay na ipinagkatiwala niya sa akin? Hindi mahalaga kung gaano karami ang ating mga ari-arian, ang ating mga napundar dito sa lupa. Hindi mahalaga kung gaano karami ang ating followers. Hindi mahalaga kung gaano kataas ang posisyon natin o antas ng level ng ating posisyon dito sa lupa. Ang pinakamahalagang tanong ay, naging tapat ba akong lingkod ng Diyos? Mga minamahal na kapatid, kung ikaw ay nakikinig ngayon at nararamdaman mong kinakausap ka ng Panginoon, marahil nawalan ka ng sigla sa paglilingkod, marahil iniisip mong wala kang silbi, ngunit sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, anak, kailangan kita. Hindi niya hinahanap ang perpektong tao. Hinahanap niya ang pusong handang sumunod. Kung nais mong ialay muli ang iyong buhay sa Panginoon, ay mag-pray tayo kasama ka. Ito po ay panalangin ng pagtatalagya. Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Inaamin ko na maraming pagkakataon na inuna ko ang aking sarili kaysa sa iyong kalooban. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang. Ngayon ay muli kong iniaalay ang aking buhay sa iyo. Gamitin mo ang aking isip, gamitin mo ang aking puso, ang aking buhay. Ang aking mga kamay, ang aking oras, ang aking talento, ang aking pamilya, ang aking trabaho, at ang buong buhay ko para sa iyong kalwalhatian. Tulungan mo akong maging tapat hanggang sa huling araw ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayan po yung panalangin na yan ay pagtatalaga ng bawat isa sa atin para maglingkod sa Diyos. Marami po tayong magagawa sa ating paglilingkod at mapalapit ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo kung tayo po ay nagkakaisa. So purihin po ang Panginoon, mga minamahal kong kaibigan, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat dakilang Panginoon sa mga oras na ito, Ama. Thank you, Jesus, sa aming pinagbulay-bulayan ng mga iyong salita na kahit sa anumang ginagawa namin ay napupurihan ka namin, nabibigyan ka namin ng pagsamba sa magitan ng anumang ginagawa namin. At ito ay sinabi mo sa iyong banal na kasulatan, Panginoon, alinman ang aming ginagawa kung ito ay iniisip o ginagawa namin para sa iyo, ito po ay tinatanggap mo at bilang pagsunod at paglilingkod namin sa iyo. Maraming salamat, Ama, at naway maging kabahagi kami sa aming Great Commission. Pagpalain mo ang bawat tagapakinig, palakasin mo ang mga nangihina, aliwin mo ang mga nasasaktan. Pagalingin mo ang mga may karamdaman, pagkalooban mo ng karunungan ng mga magulang, mga kabataan, manggagawa, mga leader at mga bawat pamilyang nakikinig. Pagpalain mo rin ang aming bayan at gabayan mo ang mga namumuno. At higit sa lahat, tulungan mo kaming mamuhay bilang mga tapat na lingkod ni Kristo. Saan man mo kami ilalagay at saan man dako ng mundo kami naroon, Panginoon, ay nakakapaglingkod kami. Maraming salamat, Ama. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid, at ito po ang pangwakas na mensahe, mga ginigiliw kong tagapakinig, kaibigan, mga kapatid, tandaan ninyo, hindi sinusukat ng Diyos ang laki ng iyong posisyon o ano pa man ng estado sa buhay. Sinusukat niya ang katapatan ng iyong puso.
Kaya kung saan ka man naroon, sa tahanan, sa paaralan, sa opisina, sa bukid, sa dagat, negosyo, o maging sa harap ng cellphone, araw-araw, habang gumagawa ng nilalamang nagbibigay ng pag-asa, maaari kang maging kasangkapan ng Diyos. Mabuhay tayong may layunin, mabuhay tayong may pag-ibig, at higit sa lahat, mabuhay tayong naglilingkod para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, at ito ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. God bless you. Keep serving the Lord with all your heart. And until our next episode, araw muli ng bukas, ay magsama-sama tayo. O kahit mamaya online. Marami pa akong dyan dahil marami pong kasama sa ating programa. Meron po tayong maikling kwento at meron din po tayong 1 minute message for God. Living Word Nuggets. At hindi lamang po yan. Meron na rin po tayong Did You Know That? The facts of the Bible. Meron din po tayo yan. At meron din po tayong pangkabuhayan, the life hacks. Yan po yung sa everyday na idagdag sa ating ministry. So halos hanggang gabi na po yun. Purihin ang Panginoon. So kung maging kabahagi po kayo, ang gagawin nyo lamang po ay tulungan nyo akong i-share ang link. Hikayatin at least maging 2 o 3 ang ating pong pinapalawak na ministeryos para sa gawain ng Panginoon. Alright, God bless you. Keep serving the Lord with all your heart, and until our next episode para bukas. Magandang araw at sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoon. Amen. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi, at laging manatili at lagi itong sinasabi, God bless you. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo. Amen.